Hello mga kahilo, today we're doing forearm or the whole arm massage. So yan, dyan ako mag-i-start as you can see in the chart. Yan po, pinipress ko yung pinakakanto ng balikat. Kung makikita nyo yung charts na yan. And then, press lang po ang ginagawa kong technique dyan, yung aking palad. At yung pinaka-heel ng palad ko, naka-press. Tapos, iniikot ko lang yung kanyang braso. So, haba kasing naka-press yung palad nyo at iniikot nyo yung braso, kumbaga, wala ka nang ibinibigay na pressure dyan, kundi yung pag-ikot ng muscle niya, siya na mismo ang nagmamassage ng kanyang sarili. So, that technique is very good to release the pain. And after nung pagpipress ko, itinaas ko yung kanyang forearm and then hawak-hawak ko yung siko para i-press din pa taas. Maganda po itong technique na to para sa mga balikat na mayroong frozen shoulder. And then after nan, itong pinaka-muscle ng ilalim ng kilikili, makikita nyo naman yung pinaka-ilalim ng scapula sa kilikili. So yan din po, press din po. Ang gamit ko is yung aking heel, yung heel ng aking palad. Press lang po and then press dyan and then press doon sa kabila. Parang ako'y sisiso. Yan. Left and right yung aking press, palitan. And then press ko ulit yung siko niya. Pagkatapos nilagay ko na or inilapat ko na yung kanyang braso na nakadapa yung kanyang palad. Then, maglalagay na ako ng oil dyan. So, yung technique ng paglalagay ng oil, as much as possible is one time ka lang maglagay ng oil and then spread all over na. Pagkatapos po is, ayan na, makikita nyo sa chart din yung mga, anong tawag nito, pressure point kung saan tayo magtatrabaho. Napakainam po nito sa mga taong talaga namang gamit ang kamay araw-araw sa kanilang trabaho. Yan. And then sa other side din po, ganun din ang gagawin natin. Mas magandang malaman nyo talaga kung nasaan ang mga pressure point and energy lines para naman talagang hindi ka magsasayang din ng as a giver, as a masahista, hindi ka magsasayang ng energy mo para lang mapaayos mo siya, yung minamassage mo. So, pag alam mo yung linya ko na saan yung mga line na dapat mong trabahuin. So, it's easier for you and for him as well. Para pagkatapos ng massage is hindi talaga siya masakit yung katawan kasi merong mga massage na pagkatapos mong masahiin sila, masakit yung kanilang katawan. Pero kung ang tinatrabaho mo is pressure point and energy lines, yung mga importante lang, sigurado po na marirelease yung pain na kung ano man ang pain na nararamdaman nila. So malaking tulong yun sa kanila. Sa kamay naman po tayo, sa palad, ang technique yan, ganyan po. Sa chart makikita nyo yung hand reflexology, kung saan naka-reflex talaga yung sa buong katawan natin yung nasa palad natin. So the technique ang ginawa ko po, since nagmamassage ako sa table, yung aking leg ipinatong ko para parang pinaka-pillow niya, or kung gusto niyo kumuha kayo ng pillow, yan po, or ilapag niyo siya sa table mismo para mas makapagbigay kayo ng pressure. So, ang gamit ko is thumb lang dito. Thumb and tsaka yung heel ng aking palad. So, nandyan sa charts makikita nyo yung reflexology kung saan. Kita mo, umaaray na yung aking customer. So, ganyan po ang technique. Madali lang naman sa palad. Just give pressure. Didiinan nyo lang po. Ayan. Kung 5 seconds sa bawat pressure point, it's so good po talaga. Yan. Maganda yan sa pakiramdam ng customer. Masakit syempre habang ginagawa, pero after the massage, they will feel so released or relieved. Yan ang mga pressure point. Gaganyan-ganyan nyo lang. Thumb lang talaga ang gamit dito. So, anyway, fast forward ko na yung palad. Punta naman tayo sa mga daliri or sa mga fingers. Ayan po, makikita nyo rin sa chart yung pressure point ng mga daliri. Yan, ang ginagawa ko is didiin ko lang, ipipress ko yung mga gilid, tapos pati sa ibabaw, and then sa mga pagitan naman ganyan lang ginagawa ko. So ayan, press and then pull on circle, yan, magkabilaan.
sa gilid at saka sa ibabaw. And then sa pinakapagitan ng mga daliri, pinipress ko yan, tapos iniikot-ikot ko. And then ganyan sa daliri, nakita nyo naman, press, circle, circle. Ayan, pagdating sa pagitan talaga ng mga daliri, pipisilin mo ng konti. Magbigay ka ng mga 3 seconds. So, ayan, ganyan yung technique na ginagawa ko sa kamay, sa daliri. So, balik ako doon din sa pressure dyan sa part na yan. Dahil yan ay parang magang-maga palagi sa mga karamihan ng mga customer ko, parang dyan sa part na yan. Too much use of thumb. Diba? So, ayan pang para mag-feel good siya for parang finale. Babalik ko. So, dito naman sa ibabaw ng palad, gano'n din ang gagawin natin. Sa ibabaw ng palad, mapapansin niyo yung buto na sa gitna ng mga daliri. Yan ang minamassage. Yung pinakalinya. Makakapa nyo yan. And then, yung sa wrist, ayan, ginagawa ko. Nakadiin yung daliri ko. Double thumb, magkabilaan. Ginagalaw ko. So, ganun na sa daliri ulit sa ibabaw, sa mga gilid-gilid. Magkabilang gilid, nakapisil yung aking daliri, tapos hihilain ko naman kung ibabaw, paibabaw. Parang hila pero nakadiin lang yan. Kita nyo, sa dalawang gilid ng daliri, nakadiin ang dalawang daliri ko, and then dalawang daliri sa ibabaw. So, yan lang yung technique na ginagawa ko sa daliri or sa mga fingers hanggang matapos mo yung 5 daliri na yan. And pagkatapos niyang mga yan, babalik tayo sa forearm. Pero syempre i-warm up mo muna, gaganyan-ganyan mo lang muna. Parang balik tayo ng konti sa forearm, and then gaganyanin mo yung ganyan na ginagawa ko. Yung mga karamihan ng mga customer ko natatakot sa ganyan, kala nila mapabali yung kanilang kamay or braso, which is not po. Kasi nararamdaman ko naman kung saang max ko sila igaganyan. Pabaligtad ko. And then, kasi pagka ginaganyan nyo yung mga daliri, yung palad, ganyan, yung stretching yan sa forearm is napakasarap. Yan. Maganda yan, parang stretching lang. At mararamdaman talaga nila yung ginhawa pagkatapos. And then, yan, mag-interfinger ako para maikot ko ng ganyan. So, clockwise and counterclockwise. Pagkatapos, hila. Diyan, may mga tumutunog-tunog yan pagdating sa ganyang position na. Ganyan ulit, warm up ulit, and then, ibabalik ko na yung blanket or yung towel ko. Cover up ko na ulit yung towel, tapos press ko na lang siya. Parang, at the same time, parang dinadry mo na rin kasi yung oil. 'Di ba? Naglagay tayo ng oil kanina. Pag gaganyan mo yung towel, habang pinipress mo, masarap na nga yun sa pakiramdam nila, is nadadry pa yung oil. So, syempre may kasamang pisil-pisil doon ulit sa mga, hindi ka lang basta nagpipisil dyan. Kailangan yung pinipisil mo is nandoon din sa pressure point para maganda rin sa pakiramdam, para masarap. Yun naman ang purpose ng mga customer kaya nagpapamassage. Makaginhawa sila. Kaya sila nagpunta para ma-relax. Give them a relaxation ng kanilang muscle. Relaxation habang ginagawa, kahit may pain, the important is relaxation after they will feel it.